ang tagabantay sa ikatlong palapag. May isang lumang boarding house malapit sa isang universidad sa Maynila. Kilala ito sa murang renta at magandang lokasyon. Pero may kakaibang kondisyon. Bawal tumira sa ikatlong palapag. Ayon sa matandang may-ari, luma na kasi ang itaas. Delikado na, wala rin namang ilaw. Pero ang totoo, maraming estudyante na ang nagtangkang umakyat noon at hindi na bumalik ng normal. Isang gabi, si Carla, isang bagong boarder, napagtripang sumilip sa itaas. Dahil curious siya, umakyat siya ng palihim. Pag-akyat niya, ramdam niyang biglang bumigat ang hangin. Ang katahimikan ay parang sumisigaw. May nakita siyang silid sa bahagyang bukas. Nang silipin niya, may nakita siyang babaeng nakaupo sa hig. Nakatalikod, duguan ang damit. Akala niya prank lang, kaya nilapitan niya. Paglapit niya, biglang lumingon ng babae. Naputla, walang mata, duguan ang bibig. Bakit ka nandito? Bulong nito. Hindi niya naalala kung paano siya bumaba. Basta natagpuan na lang siya ng mga kaborder niya, nanginginig at walang imik. Ilang araw siyang hindi makatulog at tuwing magigising siya ng gabi, may naririnig siyang mga yabag sa kisame. Minsan, may mahina siyang naririnig na boses. Bumalik ka, hindi pa tayo tapos. Lumipat si Carla sa ibang lugar, pero minsan daw, pag sumasakay siya ng jeep pauwi, makikita siyang babaeng nakatayo sa sulok ng boarding house. Nakatitig lang siya sa kanya. Hanggang ngayon, walang gustong tumira sa ikatlong palapag.